Hello! Ayan. Welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates kasi hindi to magre-resonate sa lahat. Okay. Start na nga natin. Sana mag-comment ka ha. Ma-appreciate ko yung comment ninyo. Heart, 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 smileys. Ayan. Any comment kahit basta positive. Kahit tuldok lang. Huwag lang negative ha. Hindi ko talaga feel yung mga negative comment nakakaasar. Sarap tiisin yung mga nagne-negative comment. So, madalang na, awa naman ng Diyos, napakadalang yung mga nagne-negative comment, yung mga stress sa buhay. Okay, let's start. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Pagpasensya na yung buhok ko, hindi ako masyadong nag-ayos ngayon kasi ano lang to random. Umaga, dapat ako magre-reading, kaya lang ginigising talaga ako ng spirit guides ko. Naririnig ko talaga kung makanta-kanta pa. Magre-reading talaga ako. Okay. Recalling is here. Libra. There's someone in the past na pwedeng alam mo yun, naaalala mo, out of nowhere, bigla mo naalala tong taong to. Tapos parang sa'yo, yung iba sa inyo, mga good memories yung naaalala mo sa kanya. 'Di ba? Wait lang. Ayan. Masyadong good memories yung nakikita mo dito sa taong to. Hindi mo na kikita yung mga negative. Gustuhin mo man siyang kalimutan at saka parang bahala na, parang ganun. Hindi mo magawa kasi parang lagi mo naaalala yung mga magandang alaala ninyo. Nitong taon to. Some of you pwedeng nagkakaroon ka ng anxiety, depression. Kung hindi man yun, pwedeng nahirapan ka matulog or nagkakaroon ng disruption sa pagtulog mo. Sino ba tong person na connect mo? Okay. Lockdown is here. Oh, this could be your soulmate. Kaya lang wala siyang magawa sa sitwasyon niya. Parang kailangan kong mag-stay dito kasi walang magawa. Parang kailangan kong tapusin yung mga dapat kong agreement is here. Settlement. So, pwedeng may kontrata siyang tinatapos or something. This could be your soulmate. Trap talaga siya is lockbox is here. Pero itong person na to has a lot of desire, pagkagusto sa'yo. This person even love you. Kaya lang wala talaga siyang magawa sa sitwasyon niya. Tapos ikaw, wala ka namang, alam mo yon yung parang, okay, pero hindi naman yun yung focus mo. Parang hindi ka nag-focus sa mga negativity. Gusto ko yan. Appear tayo dyan. Gusto ko rin ng mga positive na tao. Emotions mo, children is here. Yeah, you're focusing on things na makakapagpasaya sa'yo. Yung iba, pwedeng may mga gusto kang aralin, gawain. Or if you do have children, pwedeng focus mo is children. Basta nag-enjoy ka lang. In-enjoy mo lang yung mga moment mo. O diba? Halimbawa yung age mo. Yung iba sa inyo, age mo ganyan, pero minsan kung umarte ka parang bata. Childlike spirit. Hindi naman masama yun. Hello, age is just a number. Diba? Kahit ako, may mga times, if eto, nakakakuha pa ako ng energy na ganito ha. I don't know kung pareho tayo kasi ganito yung sa akin. Nag-feeling. Pero, ako, pag nandun ako para sa mga hindi nakakaalam, meron akong restaurant. Ayan, Naga Road, Las Piñas, Jelly's Restaurant. In-advertise ko na rin. Bakit? Baka makita mo ko doon. Ngayon, may mga times nagkakaroon kami ng customers, mga bagets. Hindi ko matansya ang age, pero mga like 19, 20s, mga ganyan. Early 20s or mga kahit teenager. Nagpapakyut.
Siyempre pag, well, sinare ko lang, bakit? I-comment mo sa baba kung anong tingin mong age ko. Pero, minsan kasi nakikita nila parang may pagkabagets ako. Pero, yun, yung nakukuha kong energy, pwedeng akala mo, pwedeng maraming tao rin nagsasabi na parang bata ka sa edad mo. Okay. And you do have your racing at the bottom of the deck, so, yung iba sa inyo, masyado kang nagmamadali sa buhay, kaya kaganyan. Parang yung iba, wala kang choice kundi maging mature, kahit talagang bagets or nagpapaka-enjoy ka lang, dapat kasi masyado kang nagmadali sa buhay mo. Pero ngayon, yung iba sa inyo, pwedeng nandun ka na sa point na hindi, mag-enjoy na ako, bala kayo dyan. Buhay ko to. Plug is here, pero ito nakukuha ko yung reversal energy. So, yung iba, may mga disconnection kang ginagawa sa mga childhood na person sa buhay mo, mga kaibigan, parang, yung iba reconnecting or disconnecting, alin man doon. Yung iba nakikipag-reconnect sa mga dating mga years ago mo na nakita, huling nakita. And then yung iba disconnecting, pag alis, pag let go, pag parang, bala kayo sa buhay nyo, ayoko sa inyo, ang papangit nyo. Ayoko makipag-plastikan with a threaten. So, yung iba gano'n. Yung iba, kasi nga, ang energy mo is like a child. Na parang, wala kang pakialam kung anong iisipin ninyo, gagawin ninyo, sasabihin ninyo sa akin, basta kung ano mo makakapagpasaya sa akin, gano'n. And that's your energy. May nakikita ako dito mga taong nahihiya eh. Like, for some of you, bakit ka mahihiya? Maganda ka, pogi ka, or what? Pero sometimes, hindi ka ganun katiwala sa sarili mo na parang nahihiya ka sa kakayahan mo, etc. Wait nga lang. Okay, I'm back. Emotion ng person mo is the Archangel Michael, Divine Masculine, Obsession is here. This person is tinatry niyang protektahan yung sarili niya kasi ayaw niyang masaktan, kasi parang masyado siyang obsessed or masyado kanyang gusto. Na to the point na pag minahal kita, tapos iiwan mo ako, masasaktan lang ako. Kaya bakit kita mamahalin? Pipigilan ko yung sarili kong mahalin ka, pero gusto kita, gustong gusto kita. Ganun yung energy ng person na to. Na talagang with the escapade, parang gusto talaga kita, pero ayaw kitang mahalin. Kasi itong person na to, gusto niya ng commitment, long-term commitment, relationship, etc. Tapos pwedeng hindi niya nakikita sa'yo na parang, teka lang, magkakaroon ba kami ng long-term commitment nitong taong to? Kasi sa ngayon, sa nakikita ko, hindi. Kasi masyado ka pang, lalo na, masyado ka pang immature. Alam mo naman yun sa sarili mo, kung immature ka or hindi. Pero, yun. Itong person to gusto niya long-term commitment, relationship, pagmamahalan, na talagang papuntang altar. Pero ikaw parang, papuntang playground, gan. Basta lang. Parang, pwedeng nahihiya ka din sa kanya. Ewan ko ba sa'yo, ba't kailangan mong mahiya? Sabi ko nga, itong taong to gusto ka niya. Pero pwedeng ikaw nakakaramdam ka rin ng hiya sa kanya. Tapos siya, obsessed siya sa'yo. What will happen in the near future for the both of you? In the near future. Tragedy, there's tragedy. Trash is here. Clarify the tragedy and trash. Clarified by today. Wait lang ha. Okay, I'm back. Clarified by the today. In the near future for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. History, magnetic is here. Bottom of the deck is the Verge. Wait lang.
There's this energy na person in the past. Okay, masyado siyang attracted or gusto ka nitong person na to, or this person hindi kanya kayang i-let go or what. Kasi nga pwedeng obsessed itong taong ito sa'yo, gustong gusto ka niya or mahal ka niya. And then, on the other hand, hindi naman yung past yung focus mo. Ang focus mo kasi is present moment eh. Parang in the future, okay, pwedeng may taong dumating or bumalik sa buhay mo, pero parang ikaw, wala na akong pakialam or hindi na kita ganun ka gusto or what. Parang you feel this person na parang inaano mo na siya, dinidiscard mo na siya or nililet go or tinatapon mo na siya. Hindi mo tinatapon, hindi mo tinatapon. Pero parang hindi ka na para balikan yung memories ninyong dalawa or hindi ka na para bumalik pa sa past person na ito. Mas nakikita natin dito na ang focus mo is today, kung ano yung magagawa mo pa sa, alam mo yun, sabi ko nga, kung ano makakapagpasaya sa'yo, doon ka lang. And there's this energy na parang someone is going to confess or pwedeng may malaman, may sabihin ng isang tao sa'yo na parang katotohanan regarding sa kanya. But sa'yo, you don't care. You don't care. You don't care anymore. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.